Ay, good news! Wala pong bad news ngayon. Pinangalanan na po ang Big Fish, no? SP Itbulaga, tila yata tahimik. Di ba? Bakit? Nahuli na ba yung amo mo? Tanong ko lang. Ha? Nahuli na eh. Eto na eh. Umami na si si Orly. Di ba? Orly Regala. Pangalan nun? Orly na lang. Dati sundalo. Oh, dati sundalo to, pride to. Ha? Hindi pwede magsinungaling to. Hindi niya isasalang-alang kanyang profesyon para lang magsinungaling at manghula dyan. Ha? O ano kayo ngayon? Sako-sakong pera pala ang dinideliver para lang nagpa-deliver ng online ng shop. Matindi tong taong ito. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Matagal na namin sinasabi na etong bonding na to, ayaw nyo maniwala. Tapos yung presidente si Marcos, sasabihin ng iba, si Marcos Anya ang nakatuklas niyan. Hoy, matagal na sinasabi si Bonjing. Hindi pa nga nakukulungan dating Pangulong Duterte sa ICC, tama? Matagal nang sinasabi yan. Anong ginagawa? Madam Claire. Si Bonjing. Yung isang nasa Amerika, ayaw na umuwi. Nag-deliver pala sa bahay ng pera namin. Taxpayer. Dineliver po yung pera namin doon sa bahay ng dalawa na yon. Ano po masasabi nyo? Batas na naman? Alam ko sasabihin ni Madam Claire. Hayaan nyo batas na lumitis. Pero kung sila Harry Roque at mga DDS, nako, yari na. Ano pa ba aasahan natin sa mga yan? Ngayon, SP Itbulaga. Bakit tahimik ka yata ngayon? Bakit tila yata parang nahuli na yung Big Fish ni Senator Marcoleta? Mautak si Senator Rodante Marcoleta habang binabakbakan nyo siya. Okay lang, pain lang ngayon. Para, nakita niyo yung technique ni Marcoleta? Pain lang ni Senator Rodante Marcoleta yon. Diyan sa hearing na yan, nagagalit siya para yung mga, alam mo, style yun diskarte yun para ka nanliligaw dito na mapapasagot mo yung babae. Di ba? Kailangan mo mapasagot, mapaamin yung mga tao na dyan. Grabe yung abogadong to, napakagaling. Di ba? Ngayon, dapat bibili akong cake. Sa susunod, bibili akong cake. Lalagay ko rito. Iihipan natin sabay-sabay. Kasi tagumpay tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi nagtagumpay itong mga to. Protector daw ni Diskaya. Sino ngayon na mo proteksyon? Banggitin nyo naman ang pangalan. Ayan, ilang beses nang binanggit. Good job, Senator Rodante Marcoleta. Kahit hindi ka po chairman ng Blue Ribbon Committee, at least po, ikaw ang naging daan po sa lahat na yan. Nakakahiya naman dun sa gurang na binugbog. Anong sabi ng gurang? Wala daw direksyon. Hindi. Sabi niya, may direksyon daw. Kung kukumpara daw si Ping Lacson, para daw Mercedes-Benz at tricycle ang ikukumpara. Ayan ang Mercedes-Benz mo. Itbulaga. School bukol. Ito. Nasaan ang direksyon ng komite niyo? Hindi. Bahagi naman kayo ng komite. Andiyan naman. Buti yan si Senator Marcoleta. Di ba? Napaamin niya yung mga to. Good job! Nako, bakit di bigyan ng Witness Protection Program yan? Bantayan niyo yan si Orly. Humihingi ata ng Witness Protection Program yan para sa kanyang kaligtasan, sa kanyang pamilya. Baka hindi na naman bigyan. Kasi nabanggit na naman yung dalawang si Boy Insertion saka si Boy Delivery ng pera. Dami yung limpak. 48 million ang isang maleta. 3 times a week. Billion, sabi ni Senator Erwin Tulfo. Billion ang idinideliver dyan. Kamusta naman yan? Ang galing talaga ni Senator Rodante Marcoleta. Pag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, boom! Ang bilis ng kaso. Kay Harry Roque, ang bilis din. Kay Arne Tevez, ang bilis din. Lahat hindi ko naman sinabi wala silang kasalanan, no? Kung may kasalanan sila, managot sila. Pero ang bilis. Pagdating dito, nag-away muna si Senator Rodante Marcoleta, si Ping Lacson, nag-away-away bago sabihin ng katotohanan. No? Ganong katagal. At hindi lang yan.
Ngayon na pangalanan na, tatanggi pa yan. Di ba? Siyempre, Pilipino, nasa Pilipinas tayo, di ba? O eto, pakinggan nyo po ang hearing at testimony ni Orly Regala. Pakinggan nyo. Nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na Eto, pakinggan nyo mabuti si Senator Rodante Marcoleta. Tingnan nyo, eto, nagko-commentary tayo. Pinapaliwanag natin. Ito isang edukasyon, learning para sa mga politikong wala na tayo mangungurap ngayon eh. Takot sila kay mamang ito, kay Rodante Marcoleta. Painggan nyo maigi, namnamin nyo maigi. Handaan nyo mga tenga nyo. Yung mga maka Romualdez dyan, ha? Uminom na muna kayo ng Amlodipine sa Losartan. Baka kasi high blood din kayo, hindi kayo makapaniwala. Yung amo nyo, nabanggit dito, ngayon sa hearing na to, no? Inom na kayo ng maraming 1 galon, na 10 galon, inumin nyo na. O ito, pahinga nyo. kung ano yung sinabi ko, yun nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na merong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Ayun, Orly Gutesa pala. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo yung ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Sa kanila nga, maputol tayo ha. Gusto ko iparating sa inyo muna bago tayo magsimula talaga. Nakita niyo yung mga tanong ni Marcoleta, ni Senator Rodante Marcoleta, na para talagang yung dating abogado na ibalik na ngayon sa Senado. Kasi ngayon nawawala na yung mga pag-procedure ng abogado eh. Totoo ba na sinabi mo to? Di ba? Walang ganyan eh. Ang iba tanong dyan eh. Ang tanong dyan eh, bakit mo sinabi to? Mga ganyan eh. Ha? Eto hindi, totoo ba? Pinapakonfirm eh. May debate na konti, mamaya may rebuttal. Tapos, tuk. Mabasahin. Ang galing ni Senator Rodante Marcoleta. O, tuloy natin. The Chair, can he proceed? You may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, Tama. apo ko sa darating na panahon. Tama. Oh. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Grabe. Ang sama ng mga politikong ito.
mapupunta libo-libo yung pera na pinaghirapan namin? Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. Hmm. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. Okay. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Mm-hmm. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maiayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Aha. Noong December 5, 2004, Ayan na. Pakinggan nyo! Erwin Tulfok, Rapi Tulfok. Sana ilagan nyo. na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. Mm-hmm. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Mm-hmm. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Mm-hmm. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Okay. Sir Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tignan mo maputol tayo mga nanay, tatay, pasensya na kayo kasi gusto kong ma-explain kasi baka kasi maligaw lahat ng taong bayan Pasensya na kayo Ito po kasi si Senator Marcoleta, tama, imbis na gawain ni Lacson yun. Tamo, hindi bagay, si Marcoleta nagtatanong, hindi nila ginagawa to Si Marcoleta, habang nagbabasa, binabasa niya yung dapat ganyan lahat ng senador, habang nagbabasa yung nagbabasa, meron din kayong kopya niya, binabasa niyo rin sabay-sabay. Para hindi kayo magtatanong sa susunod, niya, hindi niya sinabi yun. Dapat binibigyan kopya, baka kasi may magsabi naman dyan, hindi kasi ako nabigyan ng kopya Bukod sa hindi siya nabigyan ng kopya, wala kasi siya dyan. Alam niyo na yun, si Matching. Ito pa. Tingnan. Pasensya na kayo, patuloy natin Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Okay. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Grabe. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Nag-iisip si Alcantara, alam niya 48 million pesos kasya maleta. Alam niya, nagets niya Hoy, wag kami. Basa namin basa namin galaw mo. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura. Antindi mga basurerong ito. Yayaman. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, okay, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 okay, at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera
ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Nako! Eric Yap, Axias, ano? Ulitin mo doon, ano doon? Oh, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, pakinggan nyo po ha. Oh, hindi namin kayo sinisisi ha. Ibalik ninyo ang pera ng kaban ng bayan. Minsan, ang batas hindi mahalaga. Mahalaga ang taong bayan. Oh, pahinga. Ulit. Ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya. 46 na maleta, 46 na maleta na tigpo 48 milyon. Ang tindi mo. Sino ba congressman nun? Yung AXIS na yan. Si Rapi. Ngayon mo sabihin ngayon, hindi ka namin sinisisi ha. Hindi ka namin pinagbibintanga. Under investigation pa yan. Pero gusto namin marinig ng mga taong bayan. Sir Rapi, Sir Erwin, banggitin nyo naman ulit yung binanggit nyo isang araw, kagahapon, na ang itong hindi minsan, ang batas-batas na yan, mas mahalaga ang taong bayan. O ngayon mo sabihin ngayon yan. Inaabangan namin, sir. Oh. Sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Grabe, sama na mga ugali ng mga to, mga kababayan ko. Diyos ko po, kung yung bilyon-bilyon yung 46 na maleta na, tigbo 48 million. Billion yun, 2 billion mahigit, tapos 3 times a week pa. Grabe. Kung yung dinala sa DOH na lahat ng may sakit sana buhay pa ngayon, na libre sa ospital, libre lahat sana. Ang titindi nyo. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Alam ni Senator Marcoleta eh. Huwag kang magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. O baka pagdudahan nyo na naman, gawa ni Senator Marcoleta yung statement na yan. Mga makikita dyan. Hindi ko makita na putol na siya. O, tingnan mo ha. Tingnan mo ginawa ni Senator Marcoleta. Tingnan mo, siya pa mismo pumunta dyan. Yan ang senador. Yan ang abogado. O yan o. May ganyan ba dyan sa mga yan? Ang tagal nyo nakaupo. May ganyan ba kay Senator Marcoleta? Pinagmamalasakit niya, hindi yung tao. Kundi yung karapatan nila bilang Senado. Binigay yung kopya ni Marcoleta, binigay dyan sa kanya, kay Orly. Okay, tuloy. Magkwentuhan dyan. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. 46? Malaman truck yung dala niyan. Baba lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Sa Forbes. Ang labing... Yes. Napangalanan na! Loser kayo! Na sinasabi nyo mga Senator Marcoleta ay pinoproteksyon ng Diskaya. Loser kayo! Ngayon nyo sabihin yan. Ha? Ngayon nyo, sabihin mo, di tutumbok ang Duterte. Hindi trabaho ni Marcoleta yan. Ang trabaho ngayon na tumbukin ng mga Duterte
yung nakaupo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Tumbukin niya ngayon ng Duterte. Kaso, may big fish ng tinumbok. Yeah? Malinaw. Hindi, wala pang kaso yan ha. Wala tayong sinabi may kaso siya. Pero pag nagkakaso to at napatunayan talagang to, ipapa-aresto kagad to. Bakit? Yung taong bayan mainit. Baka may magkarali ulit eh. Ayaw na ng tao yun. Ipapa-aresto to malama. Ha? Mabilis pa naman pag si Senator Marcoleta. Nako, aaresto yun na yata to. Ha? Nahuli na ang big fish. Labing-isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Grabe yung pera ng taong bayan. Pinagkukuha nyo. Nilalagay nyo sa bahay nyo. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Sinabi pati address. Huwag mo sinabi address, sir! Baka puntahan yan, sir! Huwag mo sasabi. Di sa bagay, require atahin yan eh. Huwag mo sinabi address, sir! Baka puntahan na maraming tao. Huwag naman sana puntahan si Romualdez. Huwag naman po sana. Ipanalangin natin si Romualdez na huwag sana puntahan ang bahay niya. No? Di ba? Dapat di mo siya sabi address eh. Nag-aalala tuloy kami. Nag-aalala tuloy kami sa kanya. Tanda-tanda na niya. Inahanap siya ng tao. O, di ba yung sinabi ni John Vic kay Roder, kay Chabit? Tanda-tanda niya eh. Binubupatan ng tao. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico. Dari. Dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup, at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Humihingi ng Witness Protection Program. Baka hindi na naman bigyan kasi nabanggit na naman yung pangalan na yon. O ngayon, si Senator Marcoleta, baka naman ipagtanggol, hindi pagtanggol, gusto bigyan na, baka sabihin niya naman protection yung pinuprotekta ni Marcoleta to. Iyan ang laro nyo eh, ang dumi. Hindi kayo patas eh. Ang pinaniniwalaan nyo lang si Henry. Eto, sundalo na nga, oh. Hindi nyo ba kayo maniniwala dyan? Mas maniniwala pa kayo doon sa allegedly nagnakaw. Kesa dito. Bagay, accessory siya. Pero, bahala na bata sa kanya mag-evaluate sa kanya kung dadamay ba siya dyan. Labas na tayo dyan. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang na hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo, no? Si puro litrato ka naman. Pakita mo naman mukha ni Romualdez dyan. Ito ba yung sasabi mong Romualdez? Baka kasi ibang Romualdez yan eh. Maraming magkapangalan ha. Totoo, ako nga may kapangalan ako eh. Pag nasa NBA ako, nag-hit ako eh. May kapangalan ako eh. Banggitin mo, ito ba yung Romualdez na sinasabi mo pati Saldi? Dapat ganun, sir. Tell all, hindi tell half. Pakibulong, bakit tahimik ngayon dyan si SP Bulaga? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Tulyedo nito. John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Ngayon, bait-bait nila ngayon kay Senator Marcoleta. Bait-bait nyo ngayon, ha? Huli na ba? Ganyan talaga. Ganyan talaga pag yung pamingwit, ang nahuhuli lagi, malalaking isda. Hindi katulad ng mga to, Mercedes-Benz nga, hindi nakakahuli ng big fish.
Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap. Naku. Ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Ang ganda ng tanong. Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Mhm. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. At ano? Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes. Hindi naawa sa taong bayan tong bonding na to. 3 beses ka di-deliver, puro bilyon-bilyon halaga. Ang tindi nitong mamang ito. Itanggi nyo! O kayo dyan mga nasa house. Ano reaksyon nyo? Hinihingi ng taong bayan ngayon reaksyon nyo. Sige ngayon. Yung dalawa na pangalanan na. Kayo dyan sa house. Hinihingi namin yung opinion nyo. Matindi tong mamang ito. Kung kailan gusto niya magpa-deliver ng pera, magpapa-deliver siya. Para lang siya kumain ng nagutom siya, nagpa-deliver ng burger. Parang ganun lang eh. May gusto siyang bilhin, parang ganun lang. Matindi to. Habang nagpapa-deliver ng mali-malitang bag, binabaha. Kaya pala napaparusahan na kayo, nadadamay ang taong bayan dahil sa inyo. Kaya tayo pinapaulanan ng malalakas na bagyo, mga habaha. Nadadama yung tao sa pinagagawa niyong lahat. Eto, tamo ha, napangalanan na. May susulpot dyan na eksena. Magsasapol na naman. Ang galing ng ICI. Ang galing ng ICI. Yung independent Congratulations sa inyo, mga ICI ni Bongbong Marcos. Congratulations sa inyo. Buti na lang may Senator Rodante Marcoleta. Bahay ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, binababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng 1 linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganung rate. Tandaan nyo yun ha. Yun ang nakasunod sa affidavit ha. Baka sabihin naman binago ni Senator Marcoleta yan. O yung mga nasa house, kulong na yung amo nyo. 3 beses sa loob ng Hindi lahat ng nasa house ha. Maraming mababait dyan. Kong Miao, mabuhay ka Kong Miao. Kong Dante Marcoleta, mabuhay ka. Kong Toby Chanco, buhay ka. 1 linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Kompleto. Napangalanan na po ng ni Orly Regala. Gotes sa tato. Ngayon, ano pang demolition job o ano pang gagawin nyo paninira sa sitwasyong ito?
yung matandang kapatid ng senador dyan, na bakbak ng bakbak, pinagbintangan si Senator Rodante Marcoleta na may 1 billion inopera ni Diskaya. Sir, gusto namin magsaytakan ngayon sa issue. Sige, sir. Walang nagawa itong bago nyong hinahangaang komite. Yeah. Tahimik si SP Bulaga. Hindi ba? O, kitang-kita naman natin. Ha? Ito dadaan sa investigasyon to. Ha? Hindi pa naman to final na may mali-malita. Pero, iimbestigahan ngayon niya. Una-una niya, mga CCTV. Pagpapaliwanagin. Nakapagtatakalan dyan, hindi ipinapatawag dyan si Romualdez para pagpaliwanagin. Ano kaya masasabi ni Junior dito, ang ating presidente? Ano kaya masasabi niya dito? Walang sisinu-sinuhin! O ngayon, pinsan mo. Tito, Sandro, tito mo, nabanggit pangalan, pero hindi naman pinabibintangan pa. Hindi pa naman sa amin. Yan si Orly, yan si Orly, oh. Kausapin nyo yan. Siya nagsabi. Pero wala kaming karapatan mga vlogger mambintang muna. Ang amin lang, yung tito mo, Sandro, hangang-hanga kayo, Inglesero eh. No? Pagpaliwanagin mo po, dalhin mo po dyan sa Senado, pagpaliwanagin mo po, kasama yung tatay mo, sabihin mo, Papa, Junior, si pinsan mo, papuntay mo sa Senado. Oh. Di ba? Aabangan namin yan. Napaka-excitement, puro good news. Salamat po sa inyo. Yeah. Nagbunga yung rally ng taong bayan. Oh. Senator Erwin Tulfo, Senator Rapi Tulfo, Idol, hindi naman po sa pinagdududahan namin sa inyo yung ACT-CIS. Pero sana kayo mismo ang magkusana sa sarili nyo na papuntahin dyan. Dati nyo naman kakilala siguro, access pa rin kayo ngayon, papuntahin na dyan. Ipatawag nyo na po at isaole ang pera dahil minsan mas mahalaga ang taong bayan kesa sa batas. Joke lang yun. Sino yun? Sino yung ganong salita? Nga, pakilagay nga sa baba. Kung sino yung ganon? Diba? Bumabalik. Ngayon, ano maibabalik nyo kay Senator Marcoleta yung mga sinabi niya? Wala. Pero yung kami, mga vlogger taong bayan, may naibabalik kami sa inyo. Isa-isa natin, balik. Senator Erwin. Ngayon mo sabihin nyo siya, sabi mo batas-batas na yan, walang batas-batas na yan. Senator Ping. Ngayon mo sabihin na walang sino-sino-sino. Senator School Bukol. Ngayon mo sabihin may direksyon ng komite nyo. Tanong na naman. Yeah? Isa mapagpalang araw sa inyo. Mabuhay lahat po kayo.